Ngayon ito ang ating Sports 5. Handa na ang Gilas Pilipinas para sa kanilang laban mamaya ito kontra New Zealand sa ikalawang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin yan mamaya pong 7:30 p.m. sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Opo, dito mga kapatid, ang unang laro para kay Gilas coach Tim Cone ng Converge star na si Juan Gomez de Liaño. Kasama niya sa lineup ang kapwa PBA stars na sina Junmar Fajardo, CJ Perez, Calvin Aftana, Scotty Thompson at ang kaka-recover lamang mula sa injury na si Chris Nuzam. Pasok din po sa 12 ang overseas players na sina AJ Edu, Kentin Miliora Brown, Kevin Kiambao, Dwight Ramos at si Carl Tamayo. Magsisilbi ho namang naturalized player ang ating pong resident import ng Ginebra na si Justin Brownlee. Go! Gilas Pilipinas! Samantala, nakipag-partner naman ng Philippine National Volleyball Federation si superstar na si Eliza Valdez para po sa Alas Pilipinas Youth Camp. Pangungunahan ni na Valdez at veteranong coach na si Roger Gorayeb ang programa. Magdadaos po ng camp sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Alas para makapagdala ng mataas na kalibre ng training sa mga malalayong lugar sa Maynila. Dati nang ginagawa ni The Phenom ang summer camp sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ilalabas sa mga susunod na linggo kung saan at kailan ang mga ito. Bigo po naman ang Philippine Women's Futsal Team sa Vietnam sa ASEAN Women's Futsal Championship. Natalo po sa defending champion Vietnam ang Pilipinas 2-0. 5 minuto mga kapatid ang kinakailangan nila para maka-score sa tulong po ni Lee Titangan. Sa 37-minute ho naman ay dinoble ni Ben Titang ang score matapos ang isa pang goal. Bagamat naging agresibo ang Filipina 5, nanatili pong matibay ang depensa ng mga Vietnamese. Tatangkain pong bumawi ng Filipina 5 kontra Australia ngayon pong hapon sa huling laro ng preliminaries. Sa ilang pang Sports 5 News, baby girl! Eto na, sa balitang UAAP. Nakuha na sa wakas ng UST Golden Tigresses ang una nilang panalo. Nilampaso po ang Ateneo Blue Eagles 26-24, 25-18 at 25-21. Nagtalangan ng 21 puntos si Angge Poyos para pangunahan po ang Tigresses. Umakit sa 1 win and 2 losses ang record ng UST. Habang Ateneo naman, hinahanap pa rin ang unang panalo matapos nga po ang 3 laro. Ayun lang, maalat ang Ateneo. Samantala pa rin po naman, akin na baby girl. Yan, lapag mo dito. Ayan naman talaga. Thank you, ate. Napaka-sexy talaga ni Ate Badel. Super. Salamat na marami, ha. Yan ang alagang kapatid. Naman. Ang Ayan. ganda, oh. Buffet pa more tayo. Badet de la Rosa. Oo. Buffet pa more Ay, tayo. hindi pala de la Rosa. Sorry, na-miss lang namin si Senator Bato. Sorry po, sorry. Hindi pala Samantala po Badet de naman, la Rosa. malinis pa rin po ang record ng De La Salle Lady Spikers. Tila po naman hindi pinawisan ng Lasal sa pagdomina sa UP Fighting Maroons 25-12, 25-15 and 25-19. Ito ang ikatlong panalo po ng Lady Spikers ngayong pong season. Bumaksak naman sa 2 wins and 1 loss ang standing ng UP. At kahit na wala ang kapitanang si Shevana Laput, hindi na ubusan ng pwersa ang DLSU. Gumawa ng 12 puntos si Alas Pilipinas Spiker Angel Canino para pangunahan po ang koponan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo